Eto na, naglabas na po ng opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo tungkol sa mga nangyayari ngayon. Lalo na po dyan sa issue po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Naku, magkakaroon kaya ulit ng rally o mas malaking pagrarally ng Iglesia ni Cristo? Naku, ito panoorin po natin galing mismo sa kanila para hindi po tayo maligaw dun sa mga nagpo-post na iba. Yung iba kasi ngayon ay nakikipolitics na rin, nakikisaw-saw na rin, at nakikigulo na lang din. Ito ang video. Kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa... Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kaya, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan po na po agad, Ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na isot. Marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson, Kuya Jen. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang Sige sagot. po, tama po. Sila po kasi nagtatanong talaga. Tama po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo dito. Dahil baka hulaan nila. Kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Ka Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Naku, mabuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po. Ito ang inaabangan po natin. Magkakaroon ba ng rally? Kasi alam naman natin na pag ang Iglesia ni Cristo pag may mga ganyang rally, naku, milyon katao ang lumalabas. Ito. We come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha?
So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito Wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano? Yan, malinaw po. Malinaw para sa ngayon, walang planong rally. Pero hindi natin alam, di ba? Baka magkaroon ng schedule o magkaroon. Depende pa yan sa mga nangyayari ngayon. Ang pinaka-importante kasi talaga ngayon, malapit na ang eleksyon. Yun po ang bantayan natin. Yun po ang kailangan nating tutukan ngayon. Kung sino ang dapat suportahan. Kung talagang suportado mo si Tatay Digong, kung talagang Duterte supporters ka, o Duterte diehard supporters ka, alam mo na kung sino yung iboboto mo. Yun lang yun. Hindi lang sa pagkasenador. Sa pagkasenador, kilala na natin lahat kung sino-sino yung mga inendorso ni dating Pangulong Duterte. Mayor. Diyan sa, nasasakupan nyo. Okay. Mayor. Huwag kalimutan na doon sa Butuan City. Mayor pala. Pobreng Makuloy. Huwag niyong kalimutan yon. Congressman, nako, yung mga pumerma sa impeach BP Sara. Ha? Depende pa rin sa inyo kung iboboto nyo. Dito natin makikita kung sino yung maingay lang sa social media na trolls lamang. Kasi kung puro trolls lang, ay hindi naman pwedeng bumoto yung mga trolls. Kasi yung mga trolls, kasi ito sa mga hindi nakakaintindi sa trolls na yan. Kasi minsan may nagko-comment sa akin, sinasabihan akong trolls ka. Paano ako nagiging trolls? Nakikita nyo ako nagsasalita ako. Ha? Yung sinasabi kasing trolls, yun po yung mga fake account or sa isang computer, isa lang yung nagmamanage, gumawa ng maraming account para sumugod sa mga social media influencer, mga post, kung magbato ba ng negative or sa sariling post nila na kunwari maraming magla-likes, mag-hearts, yung mga ganon. Yung mga nambabash na gamit yung mga fake account tapos iisa lang po, sa dami po ng mga nagko-comment, iisa lang yung pak ganon. Yun po yung trolls. Pero kung kagaya sa amin, nakikita nyong nagsasalita, lalo na botante ako, hindi niyo masasabing trolls ako. Tao ako. At bumoboto pa ako. Kaya bilang ako, isa ako sa mabibilang sa botohan. Kaya yung mga trolls, yun po yung hindi makakaboto. Kahit pa milyon-milyon ang inalkila nilang trolls. Pagdating sa botohan, sana walang dayaan. Hindi naman pwedeng bumoto yung mga trolls na yun. Tao mismo ang boboto. Sana walang dayaan. Kasi kung mangyayari yan, na patas yung laban, sigurado ako, hindi 12-0 yan. Maniwala naman kay Kadunyo na 12-0 yan. Malabo sa sabaw ng pusit na 12-0 yan. Pag naging 12-0 yan, ay, ewan ko lang. Unang-una na ako na hindi maniniwala dyan pag maging 12-0 yan. Kasi imposibleng mangyari yan.